Good evening mga ka-people. Mayroon po tayong update regarding po sa gaganaping karaban ngayong September. Ito po, mayroon pong lives ang ating People's Initiative ni pangunahan ni Captain Ray Valeros Jr. At sumusuporta po ang MNLF at saka Guardians at iba pang mga grupo. Panoorin po ninyo ang buong video para sa lahat na sumusuporta po sa gaganapin na karaban ngayong September, kung kailan ito, at mag-antay lang po tayo. Ito po, panoorin po ninyo. Hindi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-2 ng Setyembre 2023. Malapit na pong Pasko. Bare months na. At ngayon po ay Sabado. Sana ay nasa bahay na tayo at kasama ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. At tayo po ay mag-update ngayon dahil marami pong tumatawag sa atin at nanghihingi ng update. So, pasensya na po kayo at naging busy po tayo talaga. For the last weeks, naging busy po tayo. Marami tayong kinakausap para makahanap ng solusyon doon sa mga kinakaharap natin na struggle o problema. So, yan po yung i-update natin ngayong gabi. At sana po nasa mabuting kalagayan tayo lahat. At kay Sis Lourdes, magandang gabi sa iyo. Sis Lourdes Lorca Fortes. Good evening sis. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ng inyong pamilya. So, Juliet de los Santos, good evening. Sis Juliet, magandang gabi sa inyo. Fight Right, hello sa inyo. From Tarlac City, magandang gabi sa inyo. So, napaka-importante po ng ating update ngayon dahil alam nyo naman na maraming nanghihingi kay Anel. Good evening sa iyo. Good evening. Yung unahin natin yung ating People's Initiative Nationwide Caravan. Ready na po yan. Kaya lang hindi tayo makasulong pa dahil may mga permit pa tayo na inaayos. Dahil alam nyo naman, madami tayong pagkilos na ginawa sa kalsada. 3 taon na mahigit, pero laging papayapa at walang napapahamak na disgrasya, tayo nakulong, pero wala naman nasasaktan. So, yan po ang iniiwasan natin, kaya pinaplansya po natin dahil ito po ay nationwide caravan po ito. Hindi po ito sa isang lugar lang, ito po ay maraming bayan, municipalities and cities na dadaanan, mga regions na dadaanan. So, pinaplansya natin na sa bawat region, nahihinto tayo is meron tayong tamang pakikipag-ugnayan sa local government units. So yan po ang ginagawa natin. Kaya huwag kayong mag-alala, susulong ang People's Initiative Nationwide Caravan ngayong Setyembre. Hintayin nyo lang po yung final announcement dahil pinaplansya na lang po natin yung mga dadaanan natin. At doon sa mga sasama naman na nagpahayag na at nagbigay na ng kanilang willingness na sumama at makibahagi doon sa ating nationwide caravan, standby lang po tayo. At alam ko, marami pong sasama. Brother July, Engay, magandang gabi, Brother July. At mag-iingat ka lagi sa pagmumotor mo, Brother July, at maulan ngayon. Kaya Monix, sis, magandang gabi. Kay Brother Carlo, Lilibet, Giniling, Eloise, magandang gabi sa inyo. GM Tabanero, magandang gabi sa inyong lahat. So yun po ang update sa ating People's Initiative Nationwide Caravan dahil andyan po nakasuporta sa atin ng ating Allied Military Uniform Personnel and Reservists sa pamumuno ni Captain Voltaire Ingracia kay Brother Bolts. Maraming salamat Brother Bolts at ready na yung kanilang mga uniform na susuotin sa People's Initiative Nationwide Caravan. At ang ating mga kapatid na MNLF, nakaredy na rin yan. Ang ating mga kapatid na Guardians sa pamumuno ni Supremo Bong, General Bong, magandang gabi sa iyo. At maraming salamat sa tulong mo sa mga assistant at sa mga effort. Maraming salamat Supremo Bong.
ang ating supremo ng ating United Guardians Brotherhood. Malawak po yan. Marami pong guardians sa tayong kasama. So, yan po ang pinaplansya natin ngayon at malapit na po yan. Hindi po tayo susulong na, hindi po tayo nakatimbre sa bawat dadaanan nating mga municipalities at mga cities. Yan po ang pinaplansya ngayon ng ating magiting na founder spokesperson natin ng People's Initiative, si Attorney Ferdinand Lagundino. Brother Ferdi, mabuhay ka. At kay Attorney Precious, napakasipag na dalawa. At plansyahin nating mabuti para walang mapahamak na mga members natin, mga supporters na sasama, mga kababayan natin sa gagawin nating People's Initiative Nationwide Caravan. So ano ba purpose nito? Nabanggit na natin dati, may sulat tayo na ibibigay sa mga mayors, sa mga governors, sa mga PNP detachment, mga provincial directors natin, at sa mga military infantry division and battalion natin. So yan po, magbibigay po tayo sa kanila ng mga sulat na nakapaloob doon yung gusto ng taong bayan at yung mga hinaing na hindi napapakinggan ng ating gobyerno. Ganyan lang po kasimple yan. At kasama po dyan yung ating ipinapakipaglaban na ngayon ay consider na patay na bill na yan eh. Ibig sabihin, pag hindi pinag-uusapan, patay na yan. Yung Senate Bill 1869. So, nakabantay pa rin po tayo dyan at sa awa ng Diyos, wala naman pong nakasalang kahit baguhin nila ang number niyan, hindi makakaligtas sa atin yan. So, ang EDCA na binabantayan natin, nandiyan pa rin tayo nakatutok at alam po nakatutok dyan si Governor Manny Mamba. At maraming issue tayong binabantayan at hindi lang iisa dahil nga ang People's Initiative, hindi naman po one issue group lang tayo. Lahat po yan ay magkakadugtong, magkakasunod at hindi natin pwedeng baliwalain. At kung update naman ang hinihintay ng ating mga kapatid na MNLF, ito mahabang discussion ito. Pero kailangan i-discuss natin para sa pagkakaunawaan ng lahat at pagkakaintindihan. Tayo po ay namagitan lang. Ang People's Initiative ay namagitan para iparating sa gobyerno yung naging problema dyan sa Maimbong, sa Sulu. So, wala kasing gustong magparating. Kapag ka mga issue na gustong pakinggan o dinggin sa Senado, nagagawa naman nila. Yung mga nagkagit-gitan lang, yung isang retired police at saka yung ating siklista, ayang kagad, viral kagad. Pero nagtataka tayo at baka raw magkaroon pa ng Senate hearing, inquiry. Samantalang itong sa Maimbong, maraming namatay, maraming nasugatan, pero wala, tali ang kamay ng gobyerno. So yun po ang ginawa ng People's Initiative. Hindi naman po tayo umepa lang o basta na lang umentrada roon. Tayo po ay hininga ng tulong ng ating mga kapatid sa ground, mga kapatid natin na MNLF, para iparating sa gobyerno at ipinarating po natin. At yan po ay gumugulong sa ngayon. At tamang pagkakataon lang, tamang schedule ang ating hinihintay at baka sakali gawan nila ng inquiry sa Senado yan or patawag yung ang mga involved na personality para matapos na yan. At naniniwala tayo na bawat panig is may karapatan na pakinggan at sabihin kung ano yung kanilang side. At ang People's Initiative po naniniwala dyan. At tayo po ay walang pinapanigan na panig. Tayo po ay laging nasa gitna para yung hindi napaparating sa gobyerno, People's Initiative po ang nagpaparating. Dinala po natin sa DILG, dinala natin sa DOJ, dinala natin sa NBI, dinala natin sa Congress, dinala natin sa Supreme Court, dinala natin lahat ng sangay ng gobyerno, Public Attorney's Office, lahat. Para malaman nila na ito yung sitwasyon na nangyari dyan sa Maimbong. At siguro naman yung mga walang warrant of arrest, wala naman silang kaso, dapat pabalikin na sa kampo. Yan po ang hinihiling natin. At sinang-ayunan naman yan ng ating 11 Infantry Division sa Sulu at maging ang provincial director natin sa PNP, sinang-ayunan yan na pwede nang bumalik yung walang mga kaso. At hindi po pwedeng kubkubin yan or kuhain yan ng mga tao na hindi naman sa kanila yung kampo. Pag ginawa po nila yan, maliwanag po na land grabbing yan. Lumalabas yung intensyon, kumbaga.
So, yan po ang ating hinaing at hindi po natin minamadali dahil ayaw naman nating malagay sa alanganin yung mga kapatid natin na MNLF at ayaw rin nating malagay sa alanganin yung mga kapatid natin na pulis, lalo na yung mga SAP natin dyan sa hulo, yung ating mga military. Tamang pag-uusap lang, yan talaga ang kailangan. At sa bawat pag-uusap, kailangan manaig yung pagmamahalan para yan po ang mag-uugat papunta sa unity. At pag may unity na tayo, diyan tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan. May idedeklara natin yung ating kalayaan, yung ating freedom. Yan po siya. At ang People's Initiative po, hindi po nakikialam sa anumang problema internally ng anumang grupo. Tayo po ay nasa gitna lang. At alam ko mariresolba yan ng ating mga kapatid na MNLF, yung leadership ngayon. At sana naman si Professor Chairman Maas Nur Miswari makausap na ng mga ground leaders, top leaders ng MNLF at saka ng mga ground commanders, magkausap-usap na. At para malaman na yung direksyon at hindi itago ng mga iilan at magkaroon ng cordon sanitaire at maging bulag yung mga top ground commanders natin sa MNLF para alam nila kung ano ba talaga yung direksyon na dapat natahakin dahil alam naman nila talaga iisa lang ang gustong tahakin ng ating mga kapatid na MNLF. Ipatupad na ang napakatagal ng framework ng ating Tripoli Agreement. At yan po ay yan po at yan medyo napuputol tayo. Bilisan lang natin. At tayo may meeting pa at wala pong tigil ang ating pakikipag-usap sa mga grupo. Yan po ang ginagawa natin at tayo po ay natututo sa bawat pakikipagpanayam natin, pakikipag-usap natin. Tayo po ay maraming natututuhan. At pinapakinggan po natin ang suggestion ng bawat leaders ng mga grupo na kinakausap natin. Hindi po natin binabaliwala siya. So ako po personally ang People's Initiative na nanawagan kung sana makarating ito kay Chairman Maas Nur Miswari, Professor Miswari. Kausapin na niya yung mga top leaders at ground commanders at wag nang itago si Maas. At alam naman natin yung damdamin niya para sa unity and peace pa rin sa kabuuan ng ating bansa. So yan lang po at anumang pagtatago natin sa katotohanan, lalabas at lalabas pa rin yan. Hindi natin mapipigil at wag natin baliwalain ang sentimiento ng taong bayan. Kaya po nandito ang People's Initiative dahil hindi po natin kailangan magpaalam kahit kanino. Hindi po natin kailangan humingi ng approval kahit kanino dahil ito po ay nakaangkla sa batas at ito po ay ang sinususugan natin, ito po ay inisyatibo ng taong bayan. So, ang pinaka-highest form of democracy pagpapractice natin ng People's Initiative. Pag nakikita natin na may problema, hindi pwedeng manahimik lang tayo dahil responsibilidad yan ng isang maayos na mamamayan kahit saang bansa. Hindi pwedeng manahimik lang, kailangan may magsalita. At ang pananahimik natin, ibig sabihin, pag sang-ayon yan, kahit mali ang nangyayari. So, hindi po ganun ang People's Initiative. Tayo po ay magsasalita at ipilit nating ipaparating kung anong kailangan iparating sa mga leaders natin sa gobyerno dahil yan po ay responsibilidad natin. Hindi po kaipalan yan o hindi tayo kumukuha lang ng atensyon. Yan po ang kailangan dahil kung hindi natin gagawin, wala mang gagawa niyan. Sinong gagawa niyan? At kung hindi natin gagawin ngayon, kailan natin gagawin yan? Pagtigok na tayo lahat. So, yan po ang ginagawa natin. At hindi po tayo tumitigil. Tayo po ay natututo lang sa bawat laban at tayo nagbibigay ng update para magkaroon ng linaw lahat. At ulitin ko, nakatutok pa rin po tayo sa Senate Bill 1869. Wala pa pong ini-schedule sila kahit baguhin nila ang numero niyan. Di makakalusot sa atin dahil may mga membro tayo ng People's Initiative na nasa loob ng Senado at nagbabantay. Yan po ang katotohanan at di po sila magpapabaya. Marami na rin po tayong membro sa ating mga kapulisan, sa ating kasundaluhan ng People's Initiative. Alam na nila kung anong problema, lalo sa ating mga retired military and uniform personnel, mga reservists, kagaya natin, na nakakaunawa kung anong nangyayari at anong nararapat para sa bansa natin. Bago po tayo maputol, pumunta na naman po tayo doon sa solusyon. Paulit-ulit po nating sinasabi na ang solusyon lang sa bansa natin ay pagkakaisa. At magkakaroon tayo ng pagkakaisa kung tayo magmamahalan. Ulitin ko na naman, for the end time, hindi ko na alam kung ilang beses kong inulit ito. Sa isang lugar, magsimula tayo sa isang municipality, sa isang city,
kaya nyong ipatanggal ang inyong mayor kahit wala pang eleksyon. Kapag siya'y hindi na gumaganap sa kagustuhan at welfare ng taong bayan, pwede niya siyang tanggalin sa papanong paraan through People's Initiative. Ang kailangan lang ng People's Initiative, bumuo ng 50 members per barangay. Paulit-ulit po natin sinasabi yan, 50 members per barangay. Mahirap po bang gawin yan kung gusto nating manalo? Mag-organize po tayo. Ngayon, ito pong platform natin, itong FB page natin, open po ito. Kung sino yung gustong maging members ng People's Initiative, mag-message lang kayo sa akin. Kung sino yung gustong maging regional leaders ng People's Initiative, mag-message lang kayo sa amin. Kung sino yung gustong maging municipal leader ng People's Initiative, mag-message kayo sa akin. Sa akin na, personally. At i-arrange po natin yan para mabigyan kayo ng tamang appointment ng ating mahal na chairman at spokesperson, founder natin ng People's Initiative, si Attorney Ferdinand Lagundino. Madaliin po natin. Ulitin ko, 50 members per barangay. Halimbawa, sa isang municipality, sa isang city, may 10 barangay. So, ang kailangan lang natin, 50 members per barangay. So, itotal natin sa 10 barangay, 500 members yon. Yung 500 members na yan, kailangan nakalista sa isang form. At ang nakalagay dyan, Barangay Assembly People's Initiative. Yun ang title. Barangay Assembly People's Initiative. So, yung nakalista ron ng mga member per barangay, lagay nyo, barangay 1, 2, 3, 50 members bawat isa, ipareceive nyo sa inyong mga barangay, per barangay. Pag napareceive na, ipareceive sa mayor. Pag napareceive na sa mayor, yung tinatakan ng mayor, yun rin ang ipareceive sa DILG. Yung tinatakan ng mayor at DILG, ipareceive sa COMELEC. Yung tinatakan ng barangay, ng mayor, ng DILG, ng COMELEC, ipareceive sa Supreme Court. Yun lang po ang kailangan. Ngayon, ayaw nyo na dun sa mayor, gumawa lang kayo ng referendum. Ang referendum, kailangan, ang isasagot lang yes or no. Gusto nyo na bang palitan ang mayor natin dahil hindi na siya gumaganap nang naaayon sa kagustuhan ng taong bayan at sa welfare ng taong bayan, yes or no? Pag nanalo ang yes, dalahin nyo yan sa COMELEC. Ang COMELEC walang ibang gagawin kundi mag-arrange ng special election. Nasa batas po yan. Republic Act 7160 at Republic Act 6735. Ganyan lang po kasimple. Bakit po pag solusyon ang pinag-uusapan natin, ibinibigay na natin yung tamang batas, ayaw gawin ng taong bayan? Dahil yung mga leaders, kanya-kanyang vested interest ang itinutulak. Huwag natin sundin yan, mali yan. Ito ang sundin natin. So watak-watak tayo. Iumpog natin ang ulo natin sa pader. Magpatumbling tayo, gumapang tayo sa kalsada. Lumuhod tayo sa simbahan, magdasal tayo ng ilang rosaryo. Hindi po mariresolba ang problema ng taong bayan at ng bansa natin kung hindi tayo magkakaisa at kung hindi natin bubuin ang barangay assembly. Yan po ang legal na paraan. Hindi po madugo yan. Wala pong away dyan. Ang sinusunod natin ay batas. Ganyan lang po kasimple. Kung gusto natin magtanggal ng congressman, same process. Kung gusto natin magtanggal ng governor, same process. Papalakihin lang natin yung scope ng referendum. Kung region yan or district yan, doon tayo magkakaroon ng referendum. At pwedeng mag-initiate yan ang taong bayan. Hindi kailangan magpaalam sa COMELEC or kahit kanino. That is what we call People's Initiative. Yan po ang tinatawag natin na People's Initiative. Inisyatibo ng taong bayan. Hindi kailangan magpaalam, hindi kailangan humingi ng approval kahit saan. Inisyatibo ng taong bayan. Bakit kinakatigan sa ating konstitusyon yan? Maliwanag kasi na ang taong bayan, tayo ang gobyerno. Sa atin nananahanan, sa atin nagmumula ang authority na meron ang nakaupo sa gobyerno. Ibinigay natin sa kanila. So kung tayo ang nagbigay ng authority sa mga mayor, tayo ang nagbigay ng authority sa mga congressman, tayo ang nagbigay ng authority sa mga governor, tayo ang nagbigay ng authority sa mga senador, tayo ang nagbigay ng authority sa vice president, tayo ang nagbigay ng authority sa presidente, pwede rin natin bawiin yung authority na yan anytime. Nakalagay po sa batas eh. Ngayon, wala na pong ibang solusyon lang. Yan lang po ang solusyon. At yan po ang sinusulong ng People's Initiative. Wala po tayong sinisigaw na
pababain natin ang presidente or mag-resign ng ganito. Wala pa po tayong sinisigaw na ganyan. Wala po tayong sinasabi na i-take over ang gobyerno. Wala po tayong kapasidad na ganyan. Ang ginagawa po ng People's Initiative is legal na pamamaraan at nakaangkla ito sa ating saligang batas at nakaangkla ito sa ating konstitusyon. So wala pong gulo rito. Wala pong pagtatangka rito na ng anuman or pababain ang presidente. Hindi po pag nagsalita ang isang malayang mamamayan, nagsabi ng nakikita niyang mali sa gobyerno, anti-government na siya. Tanga lang ang magsasabi niyan. Yan po ay responsibilidad ng isang mabuting mamamayan. Ang sabihin kung ano yung nakikita niyang mali doon sa mga tao na binigyan natin ng otoridad para i-manage ang bansa natin. Manager lang natin sila eh. Tayo yung dapat sinusunod nila. Binoto natin sila para tayo proteksyonan, para sundin ang gusto natin, hindi para kontrolin tayo. Yan po ang maliwanag sa ating konstitusyon. Wala pong malabo dyan. Yan po ang maliwanag. So yan po ang ginagawa ng People's Initiative. At malalim po ang galaw ng People's Initiative sa pakikipagtulungan natin sa lahat ng grupo. Tayo'y patuloy na nakikipag-usap sa ating mga retired military, mga uniform personnel natin at mga reservist natin. Walang tigil po yan. Sa ating mga Guardians Brotherhood, sa ating United Guardians natin, Brotherhood natin. Lagi kami nag-uusap ni Supremo, Bong. Kung ano ang maibibigay natin na tulong para sa taong bayan at sa bansa natin. Karapatan po at responsibilidad natin, kahit tayo simpleng mamamayan, wala tayong pwesto, responsibilidad natin na tumulong sa gobyerno at magbigay ng solusyon. Hindi po tayo tumatambay sa problema. Hindi po gawain ng People's Initiative yan. Hindi po natin tinatambayan ang problema. Yan po ay dinadaanan lang natin, tinitingnan natin at humahanap tayo ng agaran solusyon. Yan po ang ginagawa natin. Kaya po wala tayong tigil at wala po tayong inaaway. Wala tayong sinasabihan na siya ay mali, ito ay tama. Siya ay tama, ito ay mali. Wala pong ganun. Dinadaan po natin sa isang legal na proseso na pag-uusap. At kahit naman po anong mangyari, wala naman po sa historya ng buong mundo na hindi lumabas at hindi nanalo ang katotohanan laban sa kamalian. Maaring matagal dahil may proseso, pero at the end of the day, mananalo pa rin ang kabutihan. Mananalo pa rin yung tama. At kagaya ng pangako ko sa inyo, ayan na patigil natin ang Senate Bill 1869 at nakabinbin siya ngayon. Kung hindi na siya pag-usapan, dead bill na yan. At pag pinag-usapan nila, ay agad-agad nandun tayo. Mabilis sa alas 4. Mauna pa tayo sa launa. Nandiyan tayo. At alam na ng mga senador kung ano mangyayari pag pinatupad nila yan. Yan po ay nakasulat. At yan po ay binitawan nating statement pa ulit-ulit sa harap ng Senado. So alam nila ang mangyayari. At wala na silang basihan legally. Pag pinatupad nila yung Senate Bill 1869, pwede silang arestuhin ng taong bayan. Bakit? Tinanggal na ng Pangulo ni BBM yung State of Health Emergency. Wala nang basihan para ipatupad yan. At pangalawa, lahat ng function na nandun sa Senate Bill 1869 na ipapunction o gagampanan ng Center for Disease Control, nandun na sa pitak. Sa totoo lang, yung Philippine Institute for Traditional Health Care natin, nandiyan na po yan. So, nagdodoble lang sila ng center, nagdodoble ng departamento, samantalang meron na. Ano nga yan? Di corruption. So, hindi tayo tutulog-tulog at hindi porket ng aresto tayo ng senador, wala tayong basihan. Kailangan nakaangkla sa konstitusyon yan. At first time na mangyayari na mag-aaresto tayo ng mga senador, anong gagawin nila? Inaaresto kayo ng taong bayan dahil ang ginawa nyo ay treason. Paglabag sa inherent right ng taong bayan. Ang konstitusyon po natin nakaangkla sa inherent right ng bawat taong bayan. Kaya nga inilagay dyan sa artikulo na uuna. In a democratic country, sovereignty resides from the people, nananahanan sa tao. And all government authority emanates from us. Lahat ng otoridad ang nagbibigay sa gobyerno, taong bayan, dahil tayo yung gobyerno.
Ngayon, kung ibabiolate nila yan, yung ating inherent right to life, inherent right natin for freedom, to freedom, mga inherent right yan. Ibig sabihin, kahit walang batas, yan ang inherent. Kahit walang batas, bigay ng Diyos yan, ipoproteksyonan natin yung buhay natin. Hindi kailangan ng malalim na batas dyan. Yan po ay inherent. Hindi pa tayo pinapanganak ng dyan na yan. Yan ang basihan ng konstitusyon natin. Kaya inilagay dyan yung pwersa na nanahanan at yung authority na nanahanan sa taong bayan. Pwede natin silang arestuhin. Bakit hindi? Sino mag-aaresto? Di ang ating MNLF at saka yung ating AMUPRA, mga retired military. Inaaresto kayo ng taong bayan dahil kayo nag-violate sa ating konstitusyon. Oh, sino makikialam? Didepensahan sila ng pulis at saka ng military. O di turn over natin sa pulis at military. Kaya naman natin patunayan na nagkasala sila sa taong bayan eh. Hindi naman kailangan maging matalino maging matalino tayo para maintindihan kung kailan sila nagkasala at kung kailan sila hindi nagkakasala. Ang problema kasi sa taong bayan, tayo ay nakatali. Ayaw natin kumawala dun sa system. Nakabaon sa atin na, ay, talo tayo dyan pag inaresto natin yung mga yan. Nakatanim sa isip natin, tayong authority. Tayong otoridad. Kailangan lang natin magkaisa at ilagay natin lahat sa batas. Isulat natin. Inaaresto namin kayong mga senador dahil sa nakalistang pagkakasala. O, itong pagkakasala mo, gusto mo na kaming patayin. O, anong binayolate mong batas? Ang konstitusyon natin. Revised Penal Code. Saligang batas natin. Ang dami. So may basihan tayo, hindi pwedeng wala. At kailangan lang i-assert natin yung ating otoridad bilang taong bayan na sa atin nagmumula ang kapangyarihan ng gobyerno. Hindi sa presidente, hindi sa vice president, hindi sa senador, hindi sa congressman sa atin. Ang kailangan lang natin tumayo at i-assert yung karapatan na yan. Wala pong gulo dyan. Hindi po tayo nag-aarmas. Sinasabi lang natin ng harapan sa kanila, ito yung karapatan namin. At gagawin namin ang aming karapatan ng naaayon sa batas at naaayon sa aming inherent right na bigay ng Panginoon Diyos. Diyan lang po tayo mananalo. Yung mga leader na iba ang sinusulong o ibang paraan ang sinasabi, ay bahala kayo sa buhay nyo. Tingnan natin kung mananalo kayo dyan. Ang sinasabi ko na sa inyo, makikipaglaban ako ng pugutan ng ulo. Yan lang po ang tanging paraan para manalo tayo sa laban, sa struggle na meron tayo sa bansa natin. Kung magkakaisa ang taong bayan, makita nila, 60 million, ito ang gusto. Anong magagawa ng 3,000 na nasa gobyerno? More or less. Anong magagawa ng pulis na ang pwersa nasa 400,000? Anong magagawa ng military? 500,000, 600,000. Kung ang tatayo is 60 million, bakit 60 million? 110 million tayo mahigit. Karamihan diyang kabataan 60 million, matatanda na. Nagtayuan tayo lahat. Ito ang gusto namin. Palagay nyo, mapigil tayo ng pulis at military, lalo na nasa tama tayo. Wala naman. Kasi bakit? Karamihan rin ng pamilya ng pulis at military, kasama natin dun sa 60 million. Sila yung pinoprotektahan natin dahil ito po, bago ako magtapos, ang dami na namatay, ang dami na natigok. Ayaw nilang imbestigahan. Yung nagkasagian sa kalsada, imbestigahan ka agad, nag-press conference. Yung mga natitigok ng dahil sa tuklaw, ayaw nilang imbestigahan. O nasaan ang wisyo? Denial. Hanggang sila na, mabiktima sila na, mamatay. Wala na. At palagay nyo, nagpatuklaw yung mga yan. So, hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa ang istorya ng bansa natin. Magising tayo sa katotohanan, lumabas tayo sa kinalalagyan natin. Tayo ay nasa isang bangungot, magising na tayo para tayo ay magtagumpay. So, ang sinasabi ko, magmahalan tayo para magkaroon ng unity. At pag may unity, doon lang tayo mananalo. At pag nanalo tayo, doon tayo magkakaroon ng tinatawag nating kalayaan na matagal na nating hinahangad. So, ang People's Initiative po patuloy na nagpaplano para sa People's Initiative Nationwide Caravan. At yan po ay isusulong natin ngayong Setyembre. At may pinaplansya na lang po tayo ng mga kakulang mga
permit or pagpapaalam, hindi naman permit pagpapaalam para alam ng ating mga mahal na mayor, mahal na mga governor, mahal na kapulisan at kasundaluhan na kung bakit tayo gagawa ng People's Initiative Caravan ay para sa kapakanan ng taong bayan at para sa kapakanan ng bansa natin sa kabuuan. Ito po ay responsibilidad ng isang may puso at may konting utak na mamamayang Pilipino na gumanap, tumulong, gumawa ng aksyon, hindi puro salita, para matapos yung problema na ating kinakaharap. Magandang gabi po sa lahat.